Good morning, mates. Top-down analysis tayo, February 26. So, congratulations to everyone and for those who are still in struggle pag-analyze ng chart. So, tuloy-tuloy lang. And at the same time, for your information, we have our playlist. Sa playlist, andun yung mga video natin. For all newbies, if I were you, hindi naman ganun kaganda talaga yung ating video, pero at least makakatulong yun sa inyo. So the idea about that video playlist is for at least yung mga newbies, ma-reinforce yung inyong basic. So that when you join sa ating mga Zoom, makakasabay kayo dun sa mga terminology na ginagamit. Ganun. Kasi kung magsusum tayo and daily ang isusum natin is basic, hindi tayo makaabante at hindi tayo makakapag-trade ng maayos. Kaya most of the time, ang ating daily Zoom is charting na. Kasi yun ang gusto naman natin. Yun ang gusto natin, makapag-analyze ng chart at magagawa lang natin yun kung constantly or daily nagcha-charting tayo. And kung hindi natin masabayan, so we can use our video playlist. Pero don't expect din na kaagad nating matututunan. So it's really about asking yourself, gaano ba ako kadesidido? No, kaya doon sa mga inire-require ng funded, hindi yon required na mag-fund kayo at mag-live ka agad kayo. The reason kung ba't kayo nire-require ng fund is para makita kung sino talaga seryoso. Pero to join our community, hindi naman kayo required mag-fund. Kasi meron tayong dalawang GC, isang regular GC at saka isang yung normal GC, and then may funded. Doon kayo sa regular, aral kayo, wala kayong fund. Pag ready na kayo, then ask our admin or leaders that gusto nyo na mag-join doon sa next level ng ating GC. Okay? Thank you very much. And top-down analysis or live charting. This is live para pwede nyo na magamit mamaya. So dito, naglagay tayo dito na external DOL or the external draw of liquidity which acts as a resistance. Ito yung all-time high. And ito naman, nilagay natin dito, external draw of liquidity support. Ito naman yung kasalukuyang low nung month na to. And then, during the time na bumababa yung market, di ba, nagkaroon ng tinatawag na daily fair value gap. Ito siya. Yan. So, nung bumaba na, may low itong candlestick na to. Ito. And then may high yung candlestick na to. At in between those two candlestick, nagkaroon ng gap. Ayan. And that is our fair value gap or inefficiency. Fair value gap could act a support dahil ito ay nabuo nung bumaba yung market. O tinatawag siyang bearish fair value gap. And nilagyan natin ng daily kasi nga na-create siya nung daily time frame. As we extend this daily fair value gap area, mapapansin nyo, di ba dito, ayan, nag-act siya as resistance, bumalik sa baba, and then nag-act ulit siya as resistance, how many days the resistance, and how many days resistance. Mapapansin nyo dito talaga it acts as a resistance, and then nag-drop siya, ayan. So dito naman, nag-act siya as a support, dalawang araw na support, at makikita nyo umakyat. And dito, medyo parang binalikan niya lang yung parang bumagsak. Laki ng binagsak. Tapos bumalik, then nag-drop uli. At medyo nagkaroon ng liquidity sweep dito. But it also hold the resist as support. Yan. Yung daily fair value gap. And nag-bounce na nga siya. O, itong baba na to, nilagyan natin ito na internal draw of liquidity or support. Since ito kasi external, ito naman, nasa loob sila nung range na to. And then from here, ayan, ito, medyo nag-hold siya. That was last Friday. Resistance. Pero since makikita ng information ng candlestick mula dito, ayan, medyo nagpahinga dyan. No? Impulse. No, tapos consolidation, then impulse. So, na-break yung resistance. The resistance now becomes support. And as you can see, the price na-reach niya rito.
And then nilagyan natin ng internal draw of liquidity kasi bakit? Nagkaroon siya ng bumagsak uli yung price from this price to this price. Kaya lang mapapansin nyo, isang araw lang din binagsak. Although this is a good breakout, is considered good breakout, for a pullback, may consider natin na magandang pullback, kailangan medyo matagal bago na ibalik yung price dito sa resistance turn support. Ito, isang araw lang. Nag-breakout and the following day, bumalik uli kung saan yung price. Na-retest. Kaya nang sobrang bilis. So, ibig sabihin, it's a sign na medyo malakas pa rin yung seller. And then, yesterday, ayan, nakita natin, from this correction, nag-try yung market iyak-yat, no? Pero mukhang nag-failed kagabi. So, ano yung similarity nito tsaka dito sa dalawa na to? Ito, ayan. Di ba ito, bumagsak, tumaas uli, pero parang nahirapan. Then, bumagsak uli. So, possible, ito ngayon, itong breakout na to at itong retest na to na sobrang bilis is a sign na malakas pa rin yung seller. And then ito naman, itong pagbagsak ng pula na to, lumalabas ito, naging pullback niya or correction niya. And then nag-hold doon sa area kung saan mamaya makikita natin sa lower time frame. And then ngayon, ayan. So bumabalik siya. Unlike ng breakout na to, isang araw lang naibalik ka agad dito. Ito naman, nung naibagsak yung price magmula dito, papunta dito, lumalabas 2 araw na bago maibalik uli dito yung price. But we still don't know if mag-hold yung may fair value gap kasi yan na nabuo. Hindi natin alam kung mag-hold yan. So this is just analysis ng price action. Let us go to 4 hours. So, ayun yung breakout. Yan. 4 hours to 4, 6. Ayun yung breakout nung Monday. And then, ito yung pullback nung Tuesday. So, ganun lang din, kabilis na ibabagsak. So, ibig sabihin, sellers are still strong. And then, on the following day, which is Wednesday, nag-try uling iyakyat yung price. Pero, mukhang nagmamatter itong fair value gap na to. So, saan nabuo yung fair value gap na yan? Nabuo siya nung 1 hour time frame. So, it becomes a bearish fair value gap since nabuo siya nung bumaba yung price nung 1 hour. Let us go to 1 hour para mas, ayun siya, ayun. Nung bumaba na siya, nagkaroon siya ng bearish fair value gap, ayan. So, yung bearish fair value gap na yan, pwede mag-act yan sa resistance, ayan. So, kaya papansin nyo, tuwing tumatama doon yung price, ayun yung mga price, tumatama, bumabalik. At bumalik nga dito, nag-retest. So, ito nga yung bearish fair value gap na to, it could act as a resistance. Ayan. O yan. Ito naman, there's another, so, nasa 1 hour na tayo, Ayan, para medyo mas malinaw. So, ito naman, di ba? Ito yung kanina. So, nung bumaba yung 1 hour, nung Tuesday, nagkaroon ng bearish fair value gap na nag-a-act as a resistance. Ayan. Until here, nag-act siya, no? Pero dito muna tayo, then bumaba na nga. Ayan. Nung nauntog, bumaba yung price dito, niretest niya tong kung saan nag-break out yung Monday. And then, nung niretest niya, ayan, nagkaroon ng structure dito. Tapos, na-break yung structure na yan. Ayan. And, dito, nagkaroon ng consolidation. Ayan. Diba? Consolidation. Then, nagkaroon ng drop. And during sa drop niya, nagkaroon siya ng fair value gap. So, yung fair value gap na yon, ayun siya, bearish fair value gap, could act also as a resistance. Ayun, nauntog naman at bumaba, pero mukhang hindi na-sustain yung to create a lower low, a lower high. So, nagkaroon ng change of structure, so nagkaroon ng retest dito.
And bukod pa doon, yung fair value gap na to, binutas na niya. Ayan. Then, it created a choke. So, itong buy-side liquidity na to, ng high na to, is, ayan, nabutas niya. And during yung pag-akyat niya na yon, nagkaroon ng another fair value gap. Ayan. There's another fair value gap. So, that is a bullish fair value gap dahil ito yung pag-akyat niya ron. So, the idea is pagka may bullish fair value gap, babalikan niya yan. Pwedeng balikan niya because fair value gap is efficiency. Ano? Pero ito kasi nasa sideways. The problem with this is 1 hour na to, sideways na siya, nag-sideways na. So, binalikan. So, expected natin na pag binalikan yan at nag-hold, tataas. Tumaas naman. The problem is, hindi niya na-meet yung katulad nung nilagay ko kahapon hanggang dito. So, parang may pumipigil. Yun yung idea ngayon. And until early morning kanina, nakita na lang natin ito. Pag-gising natin, ito na siya. Nag-drop. Ayan, nag-drop. So, ibig sabihin, para bang ang nangyayari ngayon, this very fair value gap is nag-hold siya. Ayan. So, this is price action, ano? Price action. And, katulad ng nakikita natin, ayan. So, since bumagsak yan, most of the time, binabalikan, yung biglang bagsak na yan, they call it institutional footprints. So, may mga tinatawag na order block, aside from fair value gap. So, possible na merong naiwan na unfilled orders. Kaya yan, possible niyang babalikan. But then, since this area is now acting as a resistance, ano yung posibilidad? May posibilidad na ito ay bumaba pa din. Lalo na to, no? Ito, nagkaroon ng ganyan. So, pwedeng magkakaroon ng ganyan. Pwede. So, kung sakali man, makita natin dito mamaya, there is a sign na mag-hold siya, we can enter a trade ng sell. Pero, tingnan nyo I'm not saying mag-sell kayo pagdating dito. Tingnan natin, wait. We're going to wait pag nandito na and then observe on the lower time frame kasi nasa 1 hour pa lang ito. Pero, sige, tingnan natin. Tingnan natin yung lower time frame. Ayan. So, ayan. Tingnan nyo dito, dalawang candlestick, ano, 'di ba? Nag-create ng very fair value gap dito. A fair value gap within a fair value gap. A very fair value gap within a very fair value gap. So, lagyan natin. So, ayan. So, nilagyan natin ng very fair value gap, 30 minutes. Ito yung maganda sa trading view kasi nalalagyan mo siya ng mga label na ganyan. So, mas matatandaan mo kung, o kaya, mas madali mong. So, ngayon, makikita natin, andyan yung price, ano, pero 30 minutes na kasi to, no? Let us say this candlestick, no, nag-hold siya doon sa area ng very fair value gap. So, biglang bumagsak, and that is 2 candlestick na ibinagsak, ano? At yung pagbagsak niya na yan, that is around 600 or 700 pips from here to here. Yan. So ngayon, nagpo-pull back siya from this breakdown. Yan, nagpo-pull back. At kasalukuyan siya ngayong nandun sa very fair value gap 30 minutes na na-create during the breakdown. So, ngayon, baba tayo ng lower time frame, 15 minutes. Ayan. So, tignan, ibaabangan natin ano yung pwedeng mangyari. But, a very fair value gap, 30 minutes, within the very fair value gap of 1 hour is something na medyo abangan natin. Kasi kahit nasabihin natin na medyo mangat pa yan, there is another, ito, yung mga tinatawag nilang, ayan, order block. Yan. Supply zone. Pwedeng mag-hold pa rin yan. And then the whole area of gray, which is very fair value gap ng 1 hour. So, ano yung magiging observation natin? Observation ko dyan is parang hirap na hirap iangat.
after the break out, parang hirap na hirap yung price na magtuloy. So, nawala yung momentum. And then, kung babalikan natin yung tinatawag nating COT, yan. Our COT, ito siya. Di ba? Ito yung price. Yan. Ito yung price na ito yung contract na nagpo-post ng ang prices umangat. Ito yung contract na pwedeng mag-post na yung price ay bumaba. So, after the breakout, maaaring ito na sila. Kaya nga lang, parang kinakapos. At hindi magtuloy-tuloy. So, pero may nakaambang contract na pwedeng bumaba yung market. So, from the technical side and from the COT side, yan. So, pwede nating i-combine. So, if we're going to combine yung analysis ng chart at saka yung COT, parang lumalabas is hirap talagang iyakyat yung price. Again, ito yung long contract and then kinapos, so somehow nagsa-sideways. At may nakaabang na mga short contract, accumulated short contract for almost 5 weeks. So, but still we don't know, I don't know kung ano yung mangyayari. So, kaya nga, I try to learn the scalping kasi nga in and out para kahit papano maiwasan yung mga losses. So, kaya, at so far okay naman siya. Pero tingnan natin ito on a higher time frame. Uli, balikan natin yung higher time frame. Let us go back sa daily again. Daily. So, again sa daily, ito yung range from here to here. Yan. And, dagdagan natin ngayon ng, sige, dito, price action pa rin. Dagdagan natin ngayon ng para bang magko-correct siya on the daily. Ano. Kasi parang ito, consolidation na to talaga. Ano? Consolidation, sideways. And this could be a distribution on daily pala. Daily. This could be a distribution. So, ito ngayon, possible na ito, nagko-correct itong red na to. Lagyan natin ng PIBO from this internal support, drop liquidity support, and internal drop liquidity resistance. And then, i-mark natin asan yung equilibrium. Ito siya. Ito yung 50%. Ayan. And then kung mapapansin nyo, ito rin yung fair value gap. And from this side, ito yung premium, ito yung mga discounted price. Until nandito yung price na yan, so bullish pa rin yan. And until pag bumaba na dito, it becomes bearish. So possible na ito ngayon nagko-correct and let us wait kung ano mangyayari pag bumalik dito yung price. Parang ganun yung pinakikita ngayon eh. Since nagkaroon ng drop, ano. At nagkaroon din ng correction na masyadong mabilis. And then this is the correction, ng correction na to. Ito naman, breakout, ito naman yung correction niya, masyadong mabilis. Ito naman, nung mag-drop siya, ito naman yung correction niya. Okay, medyo parang sinusupport niya yung pagbagsak. And at the same time, nung mineasure nga natin itong higher time frame na daily, kung sakaling magpo-pull back siya or correction, so ito yung 0.5. Not until na ma-break ito dito, so bullish pa rin siya. And at the same time, ayan siya. So, 4 hours, ayun nga, ayan. Kung mapapansin natin, parang nag-consolidate talaga. So, it's a sign of distribution dun sa impulse move na to.
and a possible correction because of this drop. So, i-mark natin kung nasan yung 50. Mark natin yon. Ito, lagyan natin ito ng daily. Ayan. So, dito nagkaroon ng fair value gap, di ba? So, lagyan natin ngayon ito ng yan. So, ito ngayon yung bullish fair value gap daily time frame. Yan. So, ibig sabihin, na-create yan nung umakyat ito. So, possible yan ay mag-act as a support. So, tanggalin na natin yung pivo. And at the same time, sa gitna niyan is somehow 50% or equilibrium na itong impulse na to. So, if kung mag-correct or bumaba yung price, this is the area nung pwede nating abangan. Ayan. So, this is a bullish fair value gap within a bearish fair value gap nung daily na na-break yung bearish fair value gap. Let us go 4 hours. As you can see, parang hirap na hirap talagang tumaas. Ayun na yung trend line. May trend line yan na nabubuo. And nag-breakout siya doon sa trend line na yun. And kung bababa ka nga ng 1 hour, mapakita mo na mayroong institutional footprints na pagbagsak. And now we are waiting for this correction. Ano yung mangyayari. 10-15 minutes. Ayan. So, ayan. Mayroong mga sign na parang nag-hold. Okay. So, sa ngayon, there is a sign of doji. Ayan, doji. On a bearish fair value gap. And if this another candlestick on the 15 minutes will hold this rejection, chances are pwedeng bumaba. Yan. So, pag ganyan, if you want a bet, if you want a more conservative entry, you can go down the 5 minutes. Ayan. So, sa 5 minutes, makikita mo, there's another drop. And baba ka uli ng 1 minute. Ayan. Tingnan mo. So, you can wait. Ayan, merong, di ba? A downtrend from a lower time frame of 1 minute. Within the bearish fair value gap, you can wait na magkaroon ng, di ba? Anong pwede mangyari? Double top. If the double top appear, at mag-break dito sa neckline na to, possible talaga na bumaba siya. So, ayan. Ayan yung mga pwede mong maging TP. Ayan. So, you can enter the trade. Yan. And enter the trade short. Nabawa dito. Ayan. Pag mag-hold, you can enter the trade dyan. So, yan. Pwedeng ganyan. Pwede kang maghanap ng trade dyan. Pag nag-hold na dito yung price dito. Yan. Pag nag-hold dito. Let's say, gumanyan. Yan. Pwede ka nang mag-trade yan. But lower your expectation. So, dito, 300 pips. And stop loss mo is 100 pips. Yan. Medyo kaya-kaya na yan. Ganyan. Okay? Good morning everyone, and I hope this can be a useful guide. But hindi rin natin masasabi na ito yung mangyayari. Kaya we need to wait. No? And whatever happens, always set your stop loss. Kasi walang perfect analysis talaga. Walang perfect
trade talaga. Anything can happen. Yan. Kaya medyo wag kayong makakalimot na maglagay na stop loss. Okay, thank you very much and good luck.